Ikapitong linggo. Ang paksa natin ngayong linggong ito ay pinamagatang tekstong impormasyonal o tekstong expository, kabilang ang sanhi at ang bunga. Unahin nating bigyan kahulugan kung ano nga ba ang tekstong expository na may sanhi at bunga. Ito ay isang uri ng tekstong nagpapaliwanag ng mga sanhi, mga dahilan, at bunga o yung mga epekto ng isang pangyayari o sitwasyon. Ano nga ba ang layunin ng tekstong expository na mayroong sanhi at bunga? Una ay magbigay ng malinaw na pag-unawa kung paano at bakit nangyari ang isang bagay. Ikalawa, magbigay ng mga posibleng resulta o kaya epekto nito. Meron tayong mga halimbawa ng istruktura ng tekstong sanhi at bunga. Una, sa sanhi, ang mga salik o dahilan na nagdudulot ng isang pangyayari. Ikalawa, bunga, ang mga epekto o kinalabasan ng mga sanhi. Halimbawa ng sanhi. Tumataas ang global na temperatura taon-taon. Bunga, kaya't lumalala ang tagtuyot at nagkakaroon ng matinding pagbaha sa ibang lugar. Layunin ng tekstong sanhi at bunga ay magpaliwanag ng ugnayan ng mga pangyayari sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano ang dahilan o ang sanhi at kung ano ang epekto o yung tinatawag nating bunga. Ikalawa ay upang palalimin ang pag-unawa ng mambabasa sa mga dahilan ng global warming upang maging mas responsable sa kalikasan at makahanap ng solusyon sa issue. Halimbawa ng tekstong expository na mayroong sanhi at bunga. Meron itong pagmagat na pagtaas ng obesidad sa kabataan at kababaihan sa Pilipinas. Samahan niyo akong basahin natin ng sabay-sabay. Sa mga nakaraang taon, patuloy na tumataas ang kaso ng obesidad sa mga kabataan at kababaihan sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, dumarami ang mga batang may labis na timbang. Gayon din ang mga kababaihang nasa edad 20 pataas. Isa sa mga hindi gaanong nabibigyang pansin na sanhi nito ay ang estereotipo sa kasarian at edad na humuhubog sa pananaw at gawi ng mga Pilipino patungkol sa pagkain, kalusugan at katawan. Isa sa mga sanhi ng obesidad ay ang paniniwala na ang batang mataba ay batang malusog, na isang lumang pananaw na madalas ginagamit ng mga matatanda. Dahil dito, hinihikayat ang mga bata na kumain ng marami at hindi pinapayagang maging aktibo sa labas dahil sa takot na magkasakit. Samantala, sa mga kababaihan naman, umiiral ang stereotipong hindi kaakit-akit ang pagpapawis, pag-eehersisyo o pagiging masigla sa pisikal na aktibidad na para bang mas kanais-nais kung sila ay laging maayos, tahimik at hindi napapagod. Ang bunga ng mga stereotipong ito ay ang kawalan ng aktibong pamumuhay at patuloy na hindi balanseng pagkain na humahantong sa labis na timbang. Hindi lamang pisikal na kalusugan ang naapektuhan, kundi pati mental na kalusugan dahil nagkakaroon ng mababang kumpiyansa sa sarili ang mga bata at kababaihang tinutukso o pinipintasan dahil sa kanilang anyo. Upang masolusyonan ang isyong ito, kinakailangan ng malawakang edukasyon tungkol sa wastong nutrisyon, malusog na pamumuhay at ang pagbabasag sa mga stereotipong humahadlang sa tamang gawi sa kalusugan. Mahalaga ring magkaroon ng gender-sensitive health programs na hindi naglalagay ng limitasyon batay sa kasarian o edad, kundi nagtutulak ng aktibong partisipasyon ng lahat sa pagpapanatili ng kalusugan. Ating suriin ngayon ang mahahalagang impormasyon sa tekstong expository na mayroong sanhi at bunga. Una ay ang paksa. Ang paksa ay ang pagtaas ng obesidad sa kabataan at kababaihan sa Pilipinas. Ikalawa, layunin, ipinapaliwanag ang koneksyon ng stereotipo sa kasarian at edad sa isyu ng obesidad. Ikatlo, target na grupo, kabataan at kababaihan. Ikaapat, sanhi. Ang sanhi ay kultura ng labis na pagpapakain, paniniwala laban sa pisikal na aktibidad ng babae, kawalan ng tamang impormasyon. Sumunod ay ang bunga, obesidad, sakit, mababang kumpiyansa sa sarili. At ang panghuli ay ang solusyon, edukasyon, gender-sensitive na programa sa kalusugan at pagbasag sa maling paniniwala.
Halimbawa ng tekstong biswal batay sa stereotipo ng kasarian at edad. So mayroon tayo ritong poster. Mula sa poster, ang pangunahing mensahe ay kalusugan na walang pinipiling edad o kasarian. Ipinapahayag ng poster na ang kalusugan ay karapatan at pangangailangan ng lahat, anuman ang edad o kasarian. Ibig sabihin, lahat ay may kapasidad at karapatang maging malusog. Sumunod ay maling stereotipo. Makikita sa simbolo ng paglaban sa stereotipo na pinapawalang bisa ang mga maling paniniwala tulad ng ang mga kababaihan ay hindi dapat pagpawisan o mag-ehersisyo. Sumunod ay ang matatanda ay hindi na kailangang maging aktibo. At ikatlo, ang kalusugan ay para lamang sa mga bata o kalalakihan. Paano nga ba natin dapat ituring ang kalusugan? Ang kalusugan ay dapat panghabang buhay, hindi natatapos sa kabataan lamang. At pangkalahatan dapat isa sa buhay ng babae, lalaki, bata o kaya ay matanda. Sumunod ay pangangalagaan sa pamamagitan ng wastong nutrisyon, regular na ehersisyo at pagbasag sa mga stereotipo. Ang angkop na stereotipo sa matatanda o positibong pananaw ay sa halip na sabihing mahina na at dapat nagpapahinga na lamang ay dapat matanda ay kayang maging aktibo pa rin. Kayang kumain ng tama at mag-ehersisyo ayon sa kakayahan at may mahahalagang papel sa paghubog ng malusog na pamilya. At dito nagtatapos ang ating aralin sa ikapitong baitang. Maraming salamat.